Ayan. Hopefully sa future makahingi tayo ng permiso para makapasok dito. Tara na. At pupunta naman ako ngayon. Bumilim Try naman natin. This is the first time na nagpunta ako dito sa Paco Try naman natin pumunta ngayon ng ng tawag dito ng Paco Park, or mas kilala siya bilang Paco Cemetery. At nandun din yung dating libingan ni Dr. Jose Rizal. Yan. Sige, samahan nyo ako. So nakarating na nga tayo dito sa second target natin, which is yung tawag dito Paco Park and Cemetery. Ang hindi ko lang alam kung bukas pa ito. So from doon sa pinanggalingan natin na Paco Old Train Station, nandito na tayo ngayon. Ang problema, nagugutom na ako. Naghahanap ako ng mga kainan. Alas 12 na kasi, mag-alauna na nga, 20 minutes na lang before 1. So bago tayo pumunta dyan, at talagay ko naka-break naman din yung mga nagbabantay, hanap mo tayong kakainan. So ito siya. Yan yung Paco Park and Cemetery. So try natin mamaya kung bukas siya. Pero lapitan ko na rin. Tingnan ko rin kung okay. A few moments later. Hinahanap ko yung LRT station. Tapos na tayo kumain. Layo pa pala. Doon. At least doon natin. Kasi naman yung dito. Sobrang layo din. So doon na lang. So, tapos na tayo mag-lunch. I do hope nakikita ako. Bakit nalaan yung dilim. At yun. Kasi dilim kanina, ayan na, wala na naman. At babalik na tayo doon. At medyo lumidilim ang kalangitan. Habang naglalakad ako doon sa puno ng belete ata, may nakita lang ako, natutuwa lang ako. Basahin nyo. Yan. Nakalagay, mayroong sumpa ang umihi at tumahi dito. Hindi naman kasing taihan at ihian yung puno. Umbira naman kayo. So kung ako naman tanayin kasi okay lang yung ihi. Pandilig din yun sa halaman. Pero yung taihan, umbira kayo. Yun yung CR yung puno. Mamaya kilitiin kayo ng mga bagging yan Alright. Ang Paco Park and Cemetery o Cementerio General de Dilao ay itinayo noong 1807 bilang libingan ng mga elite o mayayamang nakatira sa Intramuros noong mga panahong iyon. Ang unang orihinal na sukat ay ang inner circle lamang at may isang pasimbolyong simbahan. Noong una, isinasagawa ang pangsimbahang ritual para sa mga namayapa sa dating kapilya nito na ngayon ay ang Paco BFP Station sa tapat lamang mismo ng sementeryo, at inilipat ang pagsasagawa ng ritual sa loob na ng simboryong simbahan. Noong 1822, pinalaki mula sa orihinal na inner circle ang sementeryo upang mailibing ang mga biktima ng cholera outbreak at ginawa ang outer circle para sa dagdag na paglilibingan. Ang mga namayapang walang maibabayad para sa sementeryo ay inililibing sa lupa at ang mga may maipambabayad naman ay sa mga maayos na libingan. Kapag noon ay wala nang maibayad ang mga may kamag-anak na inilibing sa pader ng sementeryo, iniaalis ang katawan nito at inilalagay sa lupa kasama ng mga walang maipambabayad. Ang mga kilalang nailibing dito sa Paco Cemetery ay ang mga sumusunod. Ang pangbansang bayaning si Dr. Jose Rizal na inilibing pagkatapos ng kanyang pagkakabaril sa Luneta ng walang kabaong at walang pananda, na hinukay 2 taon ng mailibing sa Paco at inilagay sa bahay ng kanyang ina sa Binondo, at noong 1912 ay inilipat sa Rizal Park.
Dito rin nilibing ang Gumbursa at ayon sa mga tala, nasa loob ng chapel ang mausoleo ni Gobernador General Ramon Solano na naging Gobernador General ng Pilipinas noong 1860. Naging pansamantalang libingan din ito ng mga sundalong Amerikano noong tayo ay sinakop nila at noong panahon ng World War II, ginawang supply at ammunition depot ng mga sundalong Hapon at ginawang himpilan upang labanan ang mga sundalong Amerikano na pumapasok sa Maynila noon. 1966 ay idineklara itong National Park ni Pangulong Macapagal at hindi na nagpalibing ng sino man sa loob. Ang ilang mga nakalibing dito ay inilipat sa La Loma. Sa kasalukuyan, ang natitirang inilibing dito ay nasa 21 na ayon sa mga nagbabantay ay dinadalaw pa rin naman ng mga kamag-anak hanggang ngayon. Sundan dito na nga tayo sa loob ng Paco Park and Cemetery. Tapos tinanong ko muna yung guard kung nasaan yung puntod ni Dr. Jose Rizal. Sabi niya dito sa labas kasi mayroon pang inner dito banda. Mamaya ito yung outer, pang outer layer. Ayan. So ito yung pinakalabas. So punta muna tayo dun. So dito na tayo ngayon sa dating libingan ni Dr. Jose Rizal. Bakit sinabi nating dating libingan? Kasi ang alam ko nilipat na talaga yung remains niya doon sa pinaka statwa niya doon sa Rizal Park. So ito 'yon. Sa mga nagtataka bakit ang nakalagay dun sa ilalim ng krus is RPJ, according sa mga history, inilibing dito ng madalian si Rizal. Tapos hindi siya nilagyan ng kabaong, basta hinukayan dyan, nilibing dyan, walang marker, ilan-ilan lang yung nakakaalam. Yung kapatid niyang hinahanap yung katawan niya after the execution, sinuhulan ata yung bantay para masabi kung nasaan, and then nakita nga nila dito, no? Yun yung pagkakaalam ko. Okay, so executed in December 30, 1896, entered secretly in the spot by the authorities for the same day. Yun nga, guarded for 15 days by Guardia Civil Veterana. Remains exhumed on 17 of August 1898, 2 taon after na pagkakabaril sa kanya. Placed in an urn made by Teodoro Romualdez de Jesus, deposited in the house of his mother. So nung na-exhume na pala, nung naalis na, inilipat doon sa kanya, sa bahay ng kanyang mother at nilagay sa isang urn sa Binondo. And then on 30 December 1912, laid beneath his monument at Luneta. So yung katawan niya wala na dito talaga, pero ito yung una niyang lugar kung saan siya nilibing. So after nung pinunta natin dating libingan ni Dr. Jose Rizal, meron ako nakita dito. So ano daw, Sitio de los Infantes y Osario or Infant Saint and Oswari. Siguro dito nakalibing ang mga sanggol. Kung titingnan mo naman, maliit yung mga libingan, pero wala na may mga lapid, may naiwan pa rin lapid Ayan. Pero hindi na natin papakita kasi paggalang na rin dun sa mga nandito. May kaya siya sa taas. So may binabasa akong lapida dito, siguro mga ilang naiwan na lang. Hindi ko na pinapakita para sa respeto na rin Nakalibing siya dito, nailibing siya noong Enero, 30 ng Enero 1910. So 2 taon lang yung nailibing dito. 2 taon lang daw yung nilibing kasi nga bata. So 1910. Kung nabuhay siya, ilang taon na siya ngayon alas na rin, 100 years old, lagpas na rin. Okay, so may akyatan dito sa taas dito. Ayan, makita ko ito yung kanyang tsura.
pag nasa taas ka. Mayroon pa puntahan dito eh. Hindi naman nakalagay bawal, so puntahan natin. Parang pinakalikod lang din ng nitong parang pinuntahan natin yung pasad. So paikot lang. So doon banda yung puntod ni Rizal. Ito parang pinaka-park na. May mga ilan pang mga naiwan na na lapida. Yung iba basag-basag na. Na siyempre ano naman nanto eh. Lumang sementeryo talaga to, and then sinara, ginawa na lang park. Siyempre heritage na to. Sabi dun sa binabasa ko kanina sa entrance, hindi lang pala si Dr. Jose Rizal ang nailibing dito. Andito din yung libingan ng ng Gumbursa. Dilim ko pala doon. Andito rin yung libingan ng Gumbursa. Sana mahanap natin. So nandito tayo sa lugar kung saan nililibing yung mga bata. Kaya yung binabasa ko kanina. Pati rin yata dito, hindi ko alam. Kung pwedeng pasukin o pasukin ka mamaya. Okay? So tumawid tayo, galing tayo doon sa kabila kanina. Tumawid tayo doon sa kabila. Mga bata din yung mga nakalibing dito. Kasi binabasa ko yung mga lapida eh. Ayan. So extension nung libingan ng mga bata. So nandito pa rin ako sa palibot nung nung outer layer ng Paco Park Cemetery. Nitingnan ko yung mga lapida na naiwan. So yung iba 1910 nilibing. Tagal na, no? So kung makikita niyo yung paligid. Ayan, ganito. So ikot pa tayo. So, pabalik na pala tayo halos sa entrance. So pasilip ko sa inyo yung mga ilang sa pader. Doon, ayun yun yung saan ba dali ko? Ayan, yung puti na yan. So lapida yung mga naiwan. Siguro yung mga naiwan na nakalibing pa dyan. Hindi ko na lang ilalapit para hindi kita. Kailan siya nilibing? Mayo 1909. 25 years old yung nilibing. Tingnan natin kung meron pang iba. Wala na. So common na yung mga libingan dito ay tinakpan na. Wala na yung mga lapida. Ang alam ko yung iba kasi dito nilipat nung naisara ito. Parang iba yata nilipat. Ayan. So nakita ko na yung libingan ng Gumbursa. Mas madali pala siyang makita galing entrance kasi entrance dito lang entrance part ito. Pag kanan mo, andito na lang pala sila. So ayan. So yan yung pinaglibingan ng Gumbursa. Ito yung nilagay na marker. Memorial. The mortal remains of the three martyred priests, Fathers Jose A. Burgos, Mariano C. Gomez, and Jacinto R. Zamora, binabasa ko yung nasa were buried in this hallowed ground after execution on 17 February 1872 for complicity in Cavite Mutiny. And this marker was unveiled by His Excellency Fidel V. Ramos, President, Republic of the Philippines, February 17, 1998 on the occasion of the martyrdom of three priests. So wala palang marker din noon yung libingan na ito. Si President Ramos lang ang naglagay. Yan. So kung pupunta kayo dito at sisilipin yung pinaglibingan nila, pagpasok mo ng entrance papuntang sa kaliwa,
bandang dulo-dulo pa ng konti yung libingan ni Rizal. Pag naman yung Gumbursa papuntang kanan, saglit lang kasi nandito lang yung entrance eh. Ayan lang yung entrance, tapos nandito yung libingan. Sisilong muna ako, umuulan. Buti lang mapuno din sa kinilalagyan ko. So ayun nga, balik na tayo sa vlogging. Nandito naman ko ngayon sa inner na circle ng Paco Park. Tingnan niyo to. Yeah. So it's 2:23 na. Ayun na pa ako nandito. It's so happy na nagkaroon ako ng na-meet ko yung isang father and daughter na they are enthusiasts din in mga historical places here in Manila. And then we exchange some things, usap kami, kwentuhan. Sabi ko sana meron pa din sa Laguna na ganito rin, libingan din ng syempre libingan din, may simbahan din, may underground. I forgot the place. Text ko na lang sa kanila. And then sabi ko ngayon sa Old Paco Station, it's Sir Francis Javier, an architect. Yung anak naman niya is political science. And then yun nga, we exchange ideas. And then sabi ko kapag nakakita ko ng pagkakataon na pwede pumasok doon sa Old Paco Station, I'll invite them. Then interesado rin sila doon sa underground tunnel sa BGC. I-research ko kung paano makapunta doon kasi architect nga si Sir. Parang enthusiast talaga siya ng mga ganun. Glad that I met people like them na they're interested in historical places here in the Philippines, no. Dito na tayo, tuloy na tayo sa pag-vlog natin, nasa inner circle tayo. And tingnan natin kung ano meron dito. Okay? So may mga ilan-ilan pa nga na naiwan dito mga puntod. Natanong nga kami sa guard kanina na kung mayroon pa mga nakalibing. May mga dumadalaw pa nga daw per se dito sa mga ilan sa mga puntod na naiiwan dito, sabi nung guard. Kaya good thing to know na kahit na matagal na nakalibing iba dito, may dumadalaw pa rin. So ilan na lang yung mga naiiwan dito So tingnan natin, pakita ko sa inyo. Ayan, so yan na lang, ayan yung pader kung saan inililibing yung mga syempre dito sa Maynila. Ayan. At malapit na tayo dito dun sa tinatao yung parang pinaka-chapel nasa gitna. Ayan. Okay. So yung iba dito nakalibing pa 1912. Ayan. Ito yung pinaka-center ng park. So buti na lang talaga na i-preserve itong place na ito. Kasi not just for yung mga nakalibing, of course, this is a historical place na kumbaga kung nagkakapagkukwento lang ito, marami na itong pwedeng ikwento sa mga tao. Po tayo. Nakita na naman ako ng kulungan ng Kalapati. Doon banda yun. As far as I remember, doon sa Port Santiago, meron din ganyan. Okay? Siguro itong puno na rito, matanda na rin to. Because this is a park, talagang mayroong mga tao dito na tumatambay, ginagawang place to ng photography, may pinabasa lang ako dito. So kailan siya nilibing? 26 years old, April 2, 1907. Mas bago na to sa mga nakita ko. 1910 pala yung mga nakita ko. So yun yung mga ilan mga naiiwang punto dito na hindi ko maipakita. Syempre respeto. Eto meron itong medyo maliwanag. Kalimutan ko yung ibig sabihin ng DOM kasi ito yung Espanyol ng tawag dito ng RIP. So ito naman ay 38 years old lang nung nilibing dito. May 28, 1911. Yung naiwan ba, readable pa yung kanyang ang tawag dito, lapida. Siguro may dumadalaw dito kasi maayos pa eh. Ayan. So ito yung kabilang side nung
nasa kabila tayo kanina, ito naman yung kabilang side. Inner part na to, inner part na ng circle. Ayan. Siguro yung mga puno na rin ito, matatagal na rin. So tingnan natin kasi naaakit tong ano na to yung pader. May daanan yan sa taas. Diyan. Akit tayo dyan mamaya. So meron naman dito inilibing Julio July 4, 1909. Pinanganak January 10, 1835. So ilang taon? Medyo ano na rin, tanda na rin. Okay? So nandito naman tayo sa pinaka gitna ng circle, ano. Hindi ko lang makuha ng kasi kanina yung mapa doon habang kukwento. May mga binabasa akong mga yung parang historical tawag ito, facts nitong place na to. Ito yung pinaka gitna, no? Yan. Ayan, may parang fountain dyan. Actually fountain, hindi parang fountain. And then nandun yung chapel. Ayun. Tapos ito. So sa likod ko, yun yung pinanggalingan natin kanina, doon yung pader. Nasusubukan nga nating akyatin para ikot tayo doon. And try natin na makita yung paligid nitong Paco Cemetery or Paco Park na ngayon. Okay? So ito yung pinaka chapel dito sa loob ng Paco Park or Paco Cemetery. Ang tawag ito ay Saint Pancratius Chapel. Okay? May schedule pa ng mass nakalagay doon sa banda part na yan. At ewan ko ngayon kung active pa. So ito yung makikita nyo kapag pumasok kayo dito sa loob. So doon tayo galing kanina sa libingan ng mga bata. Ayan. Subukan nating ikutin to ngayon, yung pinakataas. Actually, yun nasa ilalim ko ay mga libingan ng mga patay. Yung pinakataas niya parang ginawa siyang kung pwedeng lakaran para makita nyo yung view ng park. Ayan. Ito yung outer level ng circle ng ng tawag ito ng Paco Park, Paco Cemetery. And then ito yung inner circle. Ayan, kung saan diyan rin natin sa baba dyan kanina yung mga itong libingan na ito. And then libingan din yun nasa labas na yun. Ayan. Okay? So, tayo. Makita ko sila, sir. So, kung makikita ninyo, dito sa pwesto na to, makikita yung buong inner circle. Kasama yung chapel doon. Ayan. And then, dito naman sa side na to, is yung mga nasa libingan dito sa labas. Ayan. So, paikot. Ganito rin yung disenyo noong libingan ganyan na nasa Laguna na nabanggit ko kanina kala Sir Francis, hindi pala Sir Francis Javier Alvia pala apelyido, nabasa ko yung text nila. Okay, actually nandito sila sa gilid. So yung pinakapader din doon is pwede rin daanan. Yan. So hope, ewan ko kung pwedeng dumaan ng doon, tao doon. Pwede naman, kaya lang kung open siya sa public rather. So dito, ayan, open to, dadaan. Tingnan natin sa pinaka-dulo. Yung pinaka-entrance is pwedeng tawirin. May arko doon na maliit. Ayan. So, puntahan natin. Grabe. Di mo akalain. This is historical place na. Marami ng kwento dito. Kung matatanong mo tong mga pader dito, marami na ikukwento to.
Sabi ko nga dun sa misis ko na nakaraan, yung mga historical, kung nagkukwento yung pader, maraming ikukwento sa'yo. So ito na yung pinaka-arko sa entrance. Kumbaga, yun yung entrance. Ito yung daanan para makatawid ka sa kabilang circle na ganun. Ikutin natin. Okay. So, yun to yung entrance. Oh. Ayan. Si entrance papunta sa inner circle. Ito yun. Daanan natin tong pinaka-ano na to. Yikes! Oh, ha? So, yun. Makikita nyo. Ayan. Sa labas. Okay? Tayo dito. Ayan. So nandito na tayo sa kabilang side ngayon ng ng circle na nasa taas. Ito yung nadaan natin kanina, yung libingan ng Gumburza. Ito yun. So galing din tayo sa baba dito kanina. Ayan. So again, yung pinaka-gitna ng circle. At itong dinadaanan natin, yung ilalim nito ay ang mga libingan. Yan, ilalim yan. Libingan yung mga yan. Okay. So yun yung pwede nating puntahan dito. Actually, hindi naman siya ganun kalakihan, ano? At hindi naman ganun pa kaano yung feature o kung ano man yung pwedeng puntahan dito sa ano. Pero this is a historical site. Dito dati nakalibing si Jose Rizal. Dito pa rin nakalibing yung Gumburza, na kung saan dinedicate ni Rizal yung isa sa mga libro niya. I think that is El Fili. Okay. So ikot pa tayo, baba tayo. Nag-CR ako mamaya. Pati CR na banggit. And itong Paco Park ay well ng CCTV. So wala talaga nang magloloko dito, magbabandalo kung ano pa man. Okay. At maganda naman na preserve siya, no, for the tawag ito, the people. Sinopen siya for public. So baba tayo dito sa ano, kabilang side. Okay. May CR tayo. May CR dito. Kompleto dito. Kaya pag nagpunta kayo dito, dalala kayo pagkain. Pwede naman. Nung sinek ng guard yung pagkaso, may baon ka pala sa pamaya pag nagutom. So dito may ano pa eh. Ayan o. Dito tayo galing din kanina. O binuksan na pala tong kabila. Puntahan natin to. So dito yung babaan kabilang side. Kung tayo umakit sa kabila eh. Kabilang side nitong chapel. Ito tayo dun sa kabila. Yan po, photoshoot pala. So dito tayo. Yung daan yun na to, no? Actually hindi nito daanan nito ng arko mula papasok inner and outer circle. So, ito ay ganito kakapal yung pader, which is libingan. Yan. Ito kanina sarado to eh. Galing tayo doon kanina, yung libingan ng mga bata. Ito rin yata ay mga libingan ng bata din. Tingnan natin, malaman natin sa mga nakalagay na lapida. Ayan. So may tambayan doon. Katambay ka ba sa paligid kung saan alam mong may mga nakalibing? At tingnan natin kung ilan taon. Hulyo 19, ito hindi rin dalaban kasi may basag eh. July 8, 1908. 6 years old. So pambata nga yung mga nakalibing dito, yung mga natin. Espanyol. Porque los abandonados. Inabandon na bata. Kailan nilibing? 1910. Hindi ko mapakita sa inyo yung ano
lapida. Bigyan na natin sila ng respeto. Pero pakita ko sa inyo palikod ulit. Ayan. Bawat nakikita nyo yung mga ganyan is libingan yan. Yung iba dyan wala na. Yung iba meron pang naiiwan. Tulad din may mga, kung napapansin kayo mga lapida pa, ibig sabihin may nakalibing pa dyan. Ayan. So meron dito 1910. Ito meron pa isa, 1909 March 23. Tagalog na to. May nagbandal. Ano ba naman? Respeto naman sa historical site. Ano to? Ilan to? Burado na yung number. Nilibing noong, nakalagay sumalangit noong ika-8 ng Enero ng 1910. Tagal na. Ito yung tambayan. Yung iba pangalan lang yung nakalagay. Okay. So dito yung tambayan. Yeah, po muna tayo. Lahati na pala yung battery, no? So ito yung ating mapupuntahan dito sa ano. Baka nag-ano kay cemetery lang naman yan, Kuya Deds. Anong meron dyan? This is not only a cemetery, but this is a historical place. Una, kasi nga may nakalibing ng mga bayani dito. Si Dr. Rosel Sala rin nakalibing dito. Gumbursa nandito. At down sa mga ano pa, dun sa entrance kung mabasa, may mga dakilang Pilipino pa daw na nailibing dito. And of course, itong libingan na to ay 1910, 1800 pa yung mga nailibing. So history na yun. Tingnan mo kung kukwento. Hindi, joke lang. Actually may kwento talaga. Kung titingnan mo, kahit na hindi nagsasalita, yung mga nakalibing dito at yung itong lugar na mismong ito, may kwento siya. Ngayon, dun papasok yung pag-research mo kung ano yung kwento nitong lugar na to. At pag nalaman mo yung kwento nito, nandito ka, mararamdaman mo kahit paano yung kwento na nabasa mo tungkol sa lugar na ito. Yun naman yung ano. Sabi nga nung kausap ko ngayon si Sir Francis Alvia, yung kanyang daughter iniikot niya, which is also ano na, professional na rin sa mga historical landmarks dito sa Maynila, kasi ayaw niya daw maging dayuhan sa sarili niyang bayan. That's so good to hear. Kaya nagkaroon kami ng common denominator ni Sir. Kaya kinuha niya yung aking contacts, no, sa mga ganitong nalaman niya, instructor din ako, and I incorporate my lessons here in this kind of historical facts. An architect naman siya, mahilig naman siya sa mga, siyempre architect, makikita niyo ito, lumang architecture design. So yun, sana ganun din tayo. Yung Intramuros nga daw, hindi pa niya masyadong naiikot. Ako rin, may isang side pa akong napupunta ng Intramuros, and yung wife ko, si Mahal, hindi pa rin niya napupuntahan. Kaya sineset ko talaga makapasyal kami doon at makabalik doon. Kung tutusin, magpapangatlong vlog na ako doon. Pero iba pa rin yung maikot mo na yung mga place na gusto mong puntahan talaga doon. Okay? So nagpapahinga lang ako, nakakapagod. So yun nga, at natapos na yung pag-iikot natin dito sa Paco Park and Cemetery. Ayan na yung pangalan niya. At nalibot na natin halos lahat nung nandito. So kung gusto niyo pumunta, hanapin niyo lang sa Google Map. Hindi ko maituturo yung pinaka sa inyo lugar. Pero kung kukumute ay pwedeng bumaba kayo ng PGH, hanapin nyo yung Padre Paure Street, diretso nyo papunta doon. Yun na yun, natutumbok nyo na itong Paco Park and Cemetery. So dalawin nyo, at this is a historical area, historical landmark, at malapit lang. At least kung nasa Maynila ka, malapit lang. Ako taga-Tagig, nakakapunta ako dito. Si Sir, nakalimutan ko saan yung na-meet ko kanina, kung saan taga-saan sila. So anyways, hope nag-enjoy kayo dito sa ating pagpasyal sa Old Paco PNR Station. Hopefully makakuha tayo ng pagkakataon makapasok doon. And dito sa Paco Cemetery and Paco Park and Cemetery. So you know the drill mga kakuya din, sa like and share. Like and share, sasambid ako. Like and share our videos, and sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. And hopefully makapasyal pa tayo sa ibang lugar
kahit dito muna sa Maynila, yung mga historical landmark dito, yung mga pinakita sa akin ni Sir Francis kanina, no, mga landmarks, hopefully makapasyal tayo doon at ma-feature natin sa ating vlog. This is Kuya Dens. Nagpapasalamat sa panonood niyo at pagsama niyo sa akin sa pamamasyal dito. Kuya Dens, signing off. Thank you very much.